Abe mga kababayan, malupit itong video na lumabas na ito. Ano ito? Ay grabe naman. Hindi ko akalain totoo pala. May lumabas pong video na nagpapatunay ng matinding relasyon ni Llamas at ni Ontiveros. Naku po, alupit mga kababayan, abang-abang lang kayo dyan, matinding pasabog to. At naku po, kinumpirma mismo. Naku, grabe, di ko kinaya. Di ko kinaya. Kinumpirma mismo ni Attorney Rowena Guanzon. Kumuha na kayo ng kape ninyo para habang ay kayo'y nanonood at nakikinig kay Banat Bay, may sabay-sabay tayo magkakape. Dahil matindi itong pag-uusapan natin ngayon. Ito'y matagal na lihim na nabunyag na. Nako! Parang hindi ko ata ma-imagine. Hindi ko ata ma-imagine. Nako, Banat Bay! Nako, yung maduming utak ni Banat Bay kasi minsan talaga nga namang nadudumihan yung mga ganyang klaseng pananaw. Anyway, bago yan, pag-usapan muna natin yung kasi maganda yung bardagulan ni Attorney Rowena Guanzon at saka ni Llamas. At doon sa interview, may nilabas na malupit si Attorney Rowena Guanzon. Grabe. Alam mo itong mga kakampuit na to, itong mga kakampuit, talaga sila yung mga Laila de Lima style. Alam mo yung Laila de Lima style? Yung linis-linisan, pero mali. Munti ka na ako doon. Si Rapi Tulfo kasi. Oy, sandali, yung kwento pala kay Rapi Tulfo. Pag-usapan natin ng bahagya yun. Pag-usapan natin ng bahagya. Ay nako, meron kasi pag-usapan natin, bagya lang. Alam mo naman si Senator Rapi Tulfo, meron akong mga gusto at meron akong mga ayaw sa kanya. Siyempre, tayo naman, hindi naman tayo tumitingin sa tao. Pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Okay? Dito sa issue, kasi ngayon, merong isang sexy star, sabi nga nila, starlet. Sa isang vlog, inamin niya na inalok daw siya ng 250,000. Sorry sa term Alam mo, nag-uusap ako ng kaibigan ko. Sabi nung kaibigan ko, hayop na Pepe yan. Sabing ganun. Oo, kasi bandakin mo ba naman, 250,000, ano yan, ginto? Pagpasok mo, paglabas ng edits mo, ginto na rin. Di ba? Gago! Sorry pero yung iba, maaaring naniniwala doon dahil sa may galit sila kay Rapi Tulfo, okay? Ako din naman, marami rin ako ayaw kay Rapi Tulfo. Marami rin akong ayaw. Pero sa bahaging ito, medyo ako hindi ko napapangalanan yung babae, pero yung mga ganyang klaseng style ng ibang babae, hindi siya. ng ibang babae, Dali, linawin natin, Kasi baka mamaya sabihin niya, ganun siya, pinaparatangan ko siyang ganun. May mga ibang babae kasi na sinasabi lang niyang publicly para iangat o itaas ang budget. Walang biro. Wag na ko kayong ma-offend pero again, hindi ko kinakampihan si Rapi Tulfo dito. Una-una, maging babaero siya, wala akong pakialam. Hindi, kasi baka sabihin ng iba, bakit dati si Pangulong Duterte, nung sinasabihan namin ng babaero, wala kang pakialam nun. Kasi sabi mo, wala namang apekto yan sa pamamahala. Ako rin naman. Sinasabi ko ngayon, wala akong pakialam kung nabababae pa si Rapi Tulfo. Wala akong pakialam. Ang may pakialam dyan, yung asawa niya. Diba? Yung asawa niya, problema dyan, hindi ako. Di ko naman asawa si Rapi Tulfo problema ko ba yan? Diba? Bahala na sila ng mag-asawa, wag na ako. Edi, tanungin niya yung asawa niya, yun lang sa akin. Wala akong pakialam kung babae, man lalaki. Pangit nun. Hindi, wala akong pakialam kahit ano bang gawin niya sa personal niyang buhay. Ang importante sa akin, yung kanyang public service sa taong bayan. Okay? Kung ano man yun ang ating babatikusin o babanatan. Gayunpaman, kinokomentuhan lang natin to kasi narinig ko na yung mga ganyan yung mga ganyang style ng mga kababaihan na kunwari, inalok ako ng 1 milyon. Inalok ako ng 500,000. In full honesty, alam ko po kasi mga galawang ganyan. Hindi dahil sa kumukuha ko hindi ganon. Wala naman akong perang ganyang kalaki. Tsaka kung may ganyan akong pera, hindi ko gabayad dyan. Lalakwatsa na lang ako, pupunta na lang ako ng Japan. Diba? Hindi, ibig ko sabihin, marami tayo kasing kaalaman sa ganyan. Remember tayo, parte tayo ng entertainment noon So, yung mga kalakaran ng mga babaeng nandyan sa ganyang industriya, alam ko na yung style na yan. Yan for PR sake. Ano mo yun?
Hindi siya, yung ibang babae, sige. Yung for PR sake, it's either nagpapataas ng budget pag nagpapawalk, o kaya pag PR, nagpapataas ng budget, o kaya nagpapataas ng value bilang isang sexy star para tumaas yung value ng isang tao pag kinuha siya ng, nandun pa siya sa isang, I mean, yung ibang babae, nasa, sila nandiyan sila sa industriya ng paghuhubad. So, nagpapataas sila ng presyo, kuno, di ba? Ngayon, nagba-viral siya, o edi tataas syempre yung kanyang value. Di ba? Ganun lang yun eh. Kaya ako, ngayon, yung pambababae ni Rapi Tulfo, ibang usapan na yun. Senator Rapi, bigay naman. Baka naman pwede mo pagsilbihan ng bayan. Kayo talaga, oh. Totoo naman eh. Anyway, pag-usapan na natin. Bakit ba kasi yan ang usapan natin? Ito kasi usapan natin eh. Pambabae naman ni si Atty. Rowena Guanzon. Kasi, pakinggan nyo muna itong kwento ni Atty. Rowena Guanzon. Makikita ninyo yung ibig ko sabihin. Sandali. Ito. Pasok. Commissioner Rowena Guanzon, Congresswoman. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Ma'am Rowena. Magandang umaga po, Mr. Deo Calma. Salamat po. Ayan, Deo Makalma po, ma'am. Ayan, kumusta po kayo? Malamig na po ba ulo ninyo? Sa sobrang init ng ulo ni Maram Rowena Guanzon, tinawag niyan Deo Calma. idol natin to si Deo Makalma eh. Hindi Deo Calma, ma'am. Alam ko high blood kayo. Dapat Deo Makalma, ha? Joke lang po. Oo, pero gabi. Gabi ang ko. Ang taas ng blood pressure ko nung isang gabi, ha? Nakagabi ba 180, no? Over 110? Grabe. Mababa pa yun. At least hindi... Buti na lang na natawag ko yung security. Kasi hindi talaga siya aalis sa mukha ko, eh. Talaga. Alam niyo naman na yung nangyari, no? 'Di ba? Sinigaw-sigawan, sinabihan siya na para bagang nilait siya, minaliit siya. 'Di ba? Alam mo, sa totoo lang, napanaginipan ko yung mga ganitong pangyayari. Hindi ako nagbibiro. Napaginipan ko naman, ako naman daw yung inaway. At naglabas ng alam mo na, tapos nagpaputok. Napanood ko. Pero hindi naman niya tinutok sa akin. So para bagang nananakot para umuwi na daw ako. Aba, sinumbong ko, nag-high blood din ako, sinumbong ko sa pulis. But ito talaga si Atty. Rowena Guanzon, pati kwento mo, napapanaginipan ko Tatantanan. Talagang sinundan-sundan po ba kayo? Hindi, nakatayo lang kami doon dalawa. What happened was, makakain ako ng spicy na noodles. Sabi ko sa friend ko, dito ka lang, inahanap ako ng water. So, pumunta ako doon, may katabi akong babae at lalaki na may kausap sa vendor. Naghintay naman ako. Tapos, kumati ang lalamunan ko, inabok ko. Pero hindi ko inabok sa harap nila. In fact, I turned away sa right side ko. Kasi nasa left ko sila. Aba, within 2 feet distance, sinabihan ako ng mama na, "You are coughing, you should not be in the ball." Wow. You have to leave, sabi niya. Sabi ko, what? Nagulat ako. Parang what? Sabi ko, are you from Rockwell? Sabi niya, sabi ko, mga tao dito sa Rockwell, hindi naman ganito. In-check ito. Sabi ko sa kanya, why you have no right to tell me to get out of the mall? If you are sick, you should not be in the mall. Diba? Kung sa ito may sakit, dapat bakit sila nang mutual? Diba? Dapat sila hindi pupunta ng mall? Tama, Kasi baka mahawaan nila kami. Dami pa naman senior doon. Yung mga double cards ko doon, mga senior na lahat kami doon sa Rockwell sabi ba naman, no, you're contagious. You live. Wow. Contagious, isang abo lang, TV na agad. Buti nga, ganito lang ginawa ni Atty. Rowena Guanzon. Kung ako to, uubuhan ko lalo to. Uubuhan ko sa harapan to. Sabi ko, putang ito, hindi ko na pa ng baso nito. May... Napamuli si Atty. Guanzon sa DCRH. Interview kasi kayo na-interview eh. National pride was hurt, you know? So sabi ko sa kanya, how dare you, ganun. Alam mo, exchange namin, parang kumabot ng 5 minutes, ayaw niya umalis. You're the one who should leave, sabi ko. Talaga, oo. Ito nga, harap-harapan, finally yung guard, yung asawa niya, hindi naman siya hinihina, hindi naman siya, sabi ko, hindi aalis ito, hindi rin ako aalis. Tinawag ko yung security guard na tawagin ng security. Sinanong ko pa nga mga tao, ladies and gentlemen, this man wants me to leave the mall because I coughed once. Is he correct? Is he right? Sumagot na mga harap-tagarap mo, no? Ibig sabihin lahat kami doon na mga matatanda na inuudo naman talaga kami kung minsan. Ay palisig na kami doon sa Rockwell. Isa pala pang hindi taga Rockwell eh. Ba't na kami paalisin? Kung masama pala pakiramdam ng asawa niya, ba't sila nag-mall doon sa Rockwell? Diyos mio. Saan pa doon ang mga matatanda? Aba, yun ako grabe talaga. Sinabi pa sa yun talaga radio yung pinaka. Yung sinabi sa akin, you don't have money to buy a mask? You should wear a mask.
Doon talaga ako. Grabe, no? Yun ang malupit. Kamatapos. Pero mas malupit, yung revelasyon niya kay Llamas, antayin nyo. At saka kay Ontiveros, antayin nyo. Breka? Commissioner, gaano ba ang layo ninyo nung kayo po ay naubo at kayo ba ay umubo sa harapan niya? Sir, 2 feet away. At nung alam ko na, di ba, Makati ang lalamunan ko, alam ko na nauubo ako. Hindi naman ako umubo. Kahit doon sa police station, sa guard station. Kahit wala naman talagang ubo, I must matic. I never go out when I have a cough because, it's dangerous. I'm already 68. So, ang sabi ko yung 2 feet away ako sa kanila. Tapos nung alam ko na nauubo ako, I move my face away from them. Hindi ako umubo sa harap nila. Ano ba? Diyos ko, maawa naman kayo sa akin. Ang tagal ko kayang matanda na ako. Dapat alam ko na yung mga protocol na yan. At saka, kaso pinagpagdestahan ako ng mga akbayan. Yan. O, yung mga akbayan. Ay, akbayad? Bakit kaya akbayad? Naku po. Tandaan nyo, dating Comelec chairman, dating Comelec commissioner, itong si Guanzon, may alam to pagdating sa galawan sa Comelec. Nako po, dami kong ayaw kong magsalita. Ayaw kong magsalita, pero marami tayong alam dyan. Pakinggan nyo. Yung nga kayo dyan, ha? Ito naman si Llamas, post pa siya na, ay, buwaba self-esteem ko, wala akong Rolex at wala akong Gucci. Hoy, Llamas, marami ka namang baril. Bakit nababa ang Nako, eto marami naman siyang baril. Mamaya may video tungkol dyan. Nako ba, alupit. Bakit? Anong kinaugnayan ng baril? Ngayon ko lang napagtanto ito na nalaman yung ito mga istorya na ito. Di ba huli ka ng illegal possession ng firearm? Naku, nahulihan pala siya illegal possession ng firearm. Bakit nakalaya ito? Gago! Hindi kasi kulong ang illegal possession ng firearm, Kulong po yan. Kaya pala nagsilbi sa Pinoy administration. Gago! Hindi kaya nabigyan siya ng immune, ng parang yung papalayain ng presidente. Naku po. Kaya todo sip-sip niya sa mga dilawan. Naku po. Gago! Ako nagtatanong lang, paano na kayo na-resolve yung kaso niya doon? Oo, di ba, Llamas? Nahuli ka doon nga bumibili ng mga fake na DVD. Bumibili pa ng fake na DVD? Gago! Ano ba yan? Yung fake na DVD na ba yan? Illegal ba yan? O barely legal? Anong klaseng DVD ba yan? Ako, delicate to Llamas, Ikaw talaga, mahilig ka sa mistisa, Ano kaya DVD yan? Ang lupit. Ang lupit ito. Oo, ano bakit naman kung wala kang Rolex at wala kang Gucci, diba ba ang self-esteem mo? Kasalanan ko ba, Llamas, kung mayaman talaga ako? Hindi ko naman ninakaw yung Rolex at Gucci ko, Kung ikaw mag-Rolex, ay maghihinaga talaga ka. Ninakaw mo yan, kasi ano ba naman ikaw? Sumikat ka lang ng presidential assistant ka, may Pinoy at kakabi ka ni Risa Ontiveros lagi. Nako! Patay tayo dyan! Gago! Katabi ka lagi ni Risa Ontiveros. Malaman yun. Naku po, malaman. Amaya, papakita ko yung laman. Ay, naku, lupit. Ha? Tinanong pa nga si Risa Ontiveros Dumino kung kadit mo siya? Nako! Ano, Llamas? Right? Bite? Natulala yung host. Sabi ng host, oh shit. Yari ako dito. Interview ka ng interview. Kabit mo ba daw siya? Yan ang isang matinding katanungan ngayon. Llamas, kabit mo ba si Ontiveros? Yun ang tanong, Gago! Hindi, tinatanong lang naman niya ni Attorney Guanzon. Kabit mo ba? Naku, usapang kabit. Gago! Kaya, yan yung koneksyon doon sa usapang kay Rabi Tulfo, Gago! Hindi, wala naman tayong pakialam, mga kababayan. Ano ba pakialam natin kung kabit siya? Hindi, halimbawa lang. Pero sinasabi ko, wala akong alam. Di ko talaga alam. Wala. Tsaka parang, kaya bang tiisin ni Ontiveros yung mukha ni Llamas? Yung itsura pa nun, Gago! Hindi ko talaga alam. Wala, honestly this is the first time na narinig ko ito na parang kino-confirm or may mga bidyong lumabas. Hindi ko alam, Wait lang. Ituloy natin. Chotomate. Diyan, easy lang kayo, Alam mo, Dio, ako, Yes, ma'am. I'm very, very friendly. Politiko din naman ako, nag-commissioner ako, lahat ng mga ito, nagtulungan ng tulong sa akin. Sige, magbangayan tayo. Sasabihin ko sa public, yung mga iba dyan sa inyo, try to bribe me, Naka? or try to bully me, Naka? or tell me to appoint so and so in their province. Diba? Try to bribe me. Remember, Comelec chairman siya. Para doon sa mga probinsya nila. Para sa mga balwarte nila. Nako. Yan na nga ba sinasabi ko Di ba? Kita nyo, galawan. Remember, Comelec dati to commissioner. So ang daming alam nito sa mga politikong
binibili siya, binabayaran siya. Tinatry palang bayaran. Hindi siya pumayag sa bayad. So tinatry bayaran para ayusin yung mga probinsya kasi tandaan nyo ang mga party list. Usually balwarte yan eh. Sa mga probinsya kumukuha yan ng boto. Balwarte yan. Sabi niya nga, don't try me. I know. Di ba, Leo? Yes, Kaya ma'am. ako, I have manners, di ba? Kaya hindi ko sila gagalayin kung hindi nila ako binibisit. Ito si Yamas eh. Wala ka ng trabaho, political analyst ka na bigla. Ay po, wala ka ng PhD. Wala ka nga PhD po. Ang lutong nun. Yamas, kung ako sa'yo, umuwi ka na sa nanay mo. Umiyak